So ayan guys, nilagyan ko siya ng dahon ng onion para mas mabango siya. Pero hi guys, magluto ako ng kumbaga lasang sinanglaw or papaitan. Hindi ko na kasi, wala kasi akong papaitan na yung mga gaya ng hinahalo sa probinsya ba, yung kulay niya na mapait. Nasabi nila sa akin, pero hindi naman. Masarap po yun. Galing sa grass yun sa mga kinakain ng kwan. Ganito ang ginawa ko para na malalaki ang paghiwa ko sa luya. And hinugasan ko yan ng mabuti, hindi ako nagbabalat ng luya. Ganyan ang ginawa ko para makikita ko pagkagating ko. So garlic na. Pwede na natin pagsabay-sabayin lahat. Pagkain ko naman eh. Ang gusto ko lang po is lasang lasang atin. Lasang sinanglaw or papaitan. Yung papaitan na ino-order ko naman sa kwan, sa Filipino restaurant is wala rin naman yung papait na yung talagang galing sa kwan. Pero may nabibili na daw ngayon na powder na para sa papaitan. Yun nga lang, naghanap ako sa Kabayan Market. Wala akong nakita. Timplahin ko lang ng ganyan. Bahala na, basta yung lasa is ganon. At saka wala akong laman loob. Ito ay kwan lang. Laman lang. And, hindi po ito yung kagaya ng karne sa atin pa na binibili sa market or pag nagpapaihaw ng karne ng baka na yung kailangan ilaga mo ng 1 hour. Madali lang tumaluto kasi yung parts ng veal. So yan. Madali lang siya. Niluluto lang nilang ginaganyan yan. Pero hindi rin yan yung beef stick. Habang niluluto ko ang mga ingredients, naglalagay din ako ng asin para may lasa din siya. Forward lang tayo para mabilis. Yung bango niya. Pwede na siya. Kasi na na sila na grilled na. Hindi na kailangan browning talaga. Ilagay natin ito. Malambot lang ito ng karne guys. Sayang, sarap na yung mga bituka, tuwalya, ganyan. Pero wala tayong magawa. Ang importante is lasang na ito. Sinanglaw o papaitan. Kahit incomplete. Ang importante hindi yung niluluto ko dito na pagkain nila. Hindi talaga ako kumakain ng niluluto ko na pagkain nila kasi iba yung nilalagay kong mga flavor. Black pepper. Gamit ako ng patis. Forward tayo. So, yan, 30 minutes. Iodized salt yung nilagay kong panlasa ng kaunti. Ayun, lagyan ko na siya ng patis. Kunti lang kasi may iodized salt na yan. Tayong organic vinegar na panglagay na sosa mamaya. Cover ulit natin. After 5 minutes, lagay tayo ng bitchin. Kaya walang magic sarap at saka medium yan dito. Kahit meron magic sarap, sa bitsin pa rin ako. Probinsya style. So, okay na siyang lagyan ng water. May maraming bango. Yung iba daw, lagyan mo daw siya ng balat ng lemon para pumait. Kasi baka mamaya amoy. Baka kasi ang lasa niya pag nalaga yung lagyan ko na silang water. Ayan ang ating malapapaitan or sinanglaw. Ang
importante, amoy sinanglaw, amoy papaitan or lasang atin. Hindi sila kumakain ng mga ganitong style. Walang sabaw yung meat dito. Ang kain nila sa bread or potato. Yan. Kunting ano lang yan. Nagantay lang tayo ng ano. Luto na ho yung karne. Fast forward. So yan guys, nilagyan ko siya ng dahon ng onion para mas mabango siya. Pero actually yung iba guys, ang ginagawa is ilalagay mo lang yung dahon ng onion sa top ng ano mo, ng bowl mo pagkakainin mo na. Oh. So ayan siya guys, nilagay kong ganyan para mas mabango. And ayan ang aking papaitan or sinanglaw or whatever, basta lasang ganun na. Wala lang kasing tuwalya-tuwalya at mga bituka or laman doon. Lutong probinsya na papaitan. Wala lang siyang papaitan. Pero at least, lasang atin na yan. Hindi yung anong kagaya sa luto dito. Ay, ang sarap. Ang sarap niya talaga guys. Ganito lang din naman yung lasa ng papaitan sa kabayan sa Filipino Foods kasi hindi rin sila naglalagay ng yung baka walang nabibili sa market na ganun yung ano ba yun, yung pampakulay na papait talaga ng baka na parang sabi nila tai pero hindi yun dumi, hindi yun guys. Ayan, ready na ang ating papaitan. Ang paghiwa ng mga ingredients nasa sa inyo na maliliit malalaki. Ang sa akin, pinalalaki ko para makita ko pag ano tanggalin ko siya. Pwede mo rin siyang i-grated, i-gasgasin yung luya or onion. So, parang wala na lang siyang ingredients pag luto na siya. Pero sa akin is ganyan. I'm ready. Kain na po.